Sa pagsigaw ni Igme kay Leopoldo, wala nang salisalita pa ay tumakbo nga ito papalabas ng talahibang iyon. Natutupok na ng apoy ng natarakan ni Igme na punyal ng aswang. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Miss you mga kabagis ko ha. Umpisahan na natin. Sa pagtakbo ni Leopoldo ay siya namang pagsunod ni Igme habang ginagamit nito ang kapangyarihan ng mga pangkumbate nitong medalyon at ang punyal ng kanyang maestro. Sa bawat kumpas noon ni Igme ng kanyang patalim na kahoy ay siya namang pagkatumba ng kung sino mang haharang sa kanilang dalawa ni Leopoldo. Sige! Sige! Takbo Igme! Tumakbo kayo para sa buhay niyong dalawa! Sigaw pa ng matanda na narinig nila Igme sa gitna ng malawak na talahiban. Pero bagsak ng isang aswang ulit pagkatapos madaanan yun ni Igme sa nagliliwanag nitong katawan na nababalot ng liwanag ng tatlo nitong medalyong pangkumbate. Di na rin kasi pinansin pa noon ni Igme si Amang Alameda sa pagsigaw-sigaw nito dahil tanging ang dapat lang nilang gawin sa mga oras na ito ay makalabas sa madawag na talahiban na yun. Dihado kasi sila dahil hindi nila masipat ng maigi ang mga aswang na biglaan na lang umaatake sa kung saan saang direksyon. Mahapdi na rin noon ang balat ng dalawa dahil sa pagsagi-sagi ng dahon ng talahib sa kanilang balat. Nagkakasugat-sugat yun ng mabababaw hanggang sa ilang sandali pa. Igme! Igme! Malapit na tayo! Sigaw ni Leopoldo na may kasama pang paghingal. Sinasabayan na lang noon ni Igme si Leopoldo dahil nga sa hindi naman kayang sumabay ni Leopoldo sa bilis ni Igme kung gagamitin niya ito ng sagada. Hanggang sa mga ilang minuto pa ang lumipas. Sa wakas, nakalabas na rin ang dalawa sa kalsada. Kasabay noon ang pagkakaluhod pa ni Leopoldo sa lupa sa gilid ng daan dahil sa pagod na pagod ito sa kanyang pagtakbo. Igme! Wala na ba sila? Tanong pa nito. Dahil kasalukuyang nasa tabi na niya si Igme noon. Ngunit nakatalikod noon si Igme sa kanya. Sa kanyang kaliwang bahagi. Nang sinipat niya si Igme nang hindi nga sumasagot. Tumayo ka dyan, Leopoldo. Nandito ang ibang aswang ng baryong ito. Lintik, kung aabutan nga naman tayo ng malas. Mukhang magkakasabay-sabay pa ang lahi ni Amang Alameda at ng lahi ni Arbinal. Salita ni Igme habang mahigpit nitong hawak ang punyal ng sinukuan. Nang sinipat naman ni Leopoldo kung saan nakaharap si Igme, nakita niya ang ilan sa mga nilalang sa banda roon nung kalsada na nakamasid sa kanilang dalawa. Tahimik lang naman ang mga yun na para bang pinagmamasira ng galaw nung dalawang magkaibigan. Samantalang habang nakatitig nun si Igme sa mga yun ay panay pa rin ang atungal ng mga nilalang na nasa talahiban. Hanggang sa... Leopoldo, umanda ka. Babalik tayo ng kariton. At gagamitin na natin ang ilan sa mga gamit. Tatakbo tayo sa ngayon. At alam mo na ang gagawin. Pag narating natin yun, sagot ni Igme. Ibig sabihin, ngayon sa kwento mga kabagis, ngayong malapit na sina Igme sa kinaroroonan ng sinasabi ni Leopoldo na si Arbinal na maaaring ang kumuha kay Bitot, ay aatras sila. Hindi pa natin alam kung ano ang binabalak ng dalawa. Kaya't ipagpatuloy na natin ang kwento. Na naman! Tatakbo na naman tayo pabalik! Salita ni Leopoldo na parang iniisip pa lang niya ang pagbabalik nila sa kariton ay napapagod na ang kaisipan nito. Huwag kang mag-alala, Leopoldo. Sa tingin ko naman hindi na natin kailangang bumalik dito. Dahil sa mga oras na to, alam ko na kung anong sistema ng lugar na ito. Habulin! Habulin sila! At paslangin! Sigaw na narinig ng dalawa galing sa talahiban. Kaya nga, tara na! Tara na, Leopoldo!
Sa hudyat na yon ni Igme ay nagsimula ngang tumakbo papabalik ang dalawang magkaibigan sa kanilang kariton. At sa mabilis na sandali ay napukaw na sina Igme sa karimlan ng dilima sa makitid na daanan. Samantala, sundan sila. At ako na ang bahala sa ibang lahing nandirito sa ating baryo. Salita ng isang lalaki na isa sa mga nakatayo sa daan na nakasipat sa kanila kanina nung sila ay nakalabas sa talahiban. Masusunod, Apo Arbinal! Tugon naman ng isa sa mga nilalang nakasama nito. Tama kayo sa narinig nyo, mga kabagis. Di alam ni Igme at Leopoldo na ang isa doon ay si Arbinal na pala. Dahil nga sa di siguro nakilala yun ni Leopoldo. Sa kadahilan ng magkakamuka kasi ang itsura ng mga yun. Mga gabunan. At iisa pa ang kanilang tangkad sa anyo nitong mga aswang. Samantala, sa mga ilang minuto na lumipas sa pagpapatuloy ng pagtakbo nila Igme, papabalik sa kariton. Igme, pwede bang magpahinga tayo? Abot hiningang salita ni Leopoldo. Ngunit, hindi pwede, pre. Nasa likod pa rin natin sila. Alam ko yon. At kumukuha lang sila ng tiyempo para tayo ay masukol. Tisin mo na lang. Konti lang to. Ando na tayo. Magiging dihado tayo kung ako lang ang lalaban sa kanila. Kailangan mo ng bala. Maraming bala. Hindi ko kasi inaasahan na iiksena itong matandang to. Si Alamid. Dumoble tuloy ang magiging kalaban natin dito pag nagkataon na nagkampiyan ng dalawang lahi ng aswang na to. Sige, Igme. Usap ng dalawa noon habang tumatakbo pa rin pabalik sa karetona. Samantala, ang kaganapan naman sa dako paroon. Ikaw ba ang pinuno ng baryong ito? Salita ng matandang Alamid. Dahil nga sa oras na ito ay nagkita na si Arbinal at amang Alamid. Oo. Ano ang pakay mo dito, tanda? Nais mo bang hamunin ang pamilya namin? Tanong ni Arbinal. Hindi naman sa ganon, Ginoo. Parehas tayong lahi ng aswang at hindi kami naparito upang agawin o hamunin o hamakin ang pamilya nyo. Didiretsahin na kita. Nandito lamang kami dahil sa nandito ang taong may atraso sa amin. Ang agimaterong yon sa matagal ng panahon. Yung dayo na dalawang mga tao. Yon ang pakay namin. Gusto naming patayin ang agimaterong yon. Ang may tangan ng 3 pangkumbating medalyon ng kanan. At sa tingin ko, magkakasundo tayo, Ginoo. Dahil alam kong alam niyong nandito nga sila. Ngunit sa tingin ko di niyo pa rin alam ang tunay na pakay ng mga ito. Hindi ba? Paumanhin pero itama mo ako kung sakaling mali ang aking nasabi. Tama ka nga. Yun ang malaking tanong namin. Dahil kung bakit sa hinabahaba ng panahon na nananahimik kami dito, ay ngayon lang kami ginambala ng mga tao sa labas o ng isang antingero. Sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Pero sa isang kondisyon, Ginoo. Sige. Kahit wala naman sigurong saysayang sasabihin mo. Ano bang kondisyon ang hinihingi mo, tanda? Gusto kong makipagtulungan kayo sa amin. Kayo ng pamilya mo o mga tauhan mo upang pataubin ang agimaterong yon na pumasok sa inyong baryo. Dahil siya lang naman ang nais naming patayin dahil sa mga atraso niya sa amin.
Alam mo tanda, napakababaw naman ng mungkahi mo. Di namin kailangan ang tulong mo upang paslangin ang antingerong yon. Siguro naman ay alam mo ang lahi namin. Ganun ba? Mukhang minamaliit mo ang kakayanan ng antingerong yon. Kilalang kilala ko ang pinanggalingan ng agimaterong yon. At tinitiyak ko sa iyo, Ginoo, na kung hindi ka makikipagtulungan sa amin, ay malilipo lang pamilya mo na tinatawag mo sa gabing ito mismo. Kung ganyan na pinapakitid lang ng pagiging kumpiyansa mo ang pag-iisip mo. Ganon? Anong ibig mong sabihin, tanda? Na mahina ang lahi namin? Hindi naman sa ganon, Ginoo. Pero hindi kaya mas magiging madaling paslangin ang antingerong yon kung sakaling pagtutulungan natin siyang paslangin. Dahil alam mo ba ang pakay ng mga yon? Walang iba kundi ang batang kinuha nyo. Babawiin nila ito. At tinitiyak kong hindi nyo gugustuhin na mangyari yon. Pag ang antingerong yon ang aatake mismo sa lugar mo. Dahil hindi nyo siya kilalang lubusan. Sa sinabing yun ni Tandang Alameda ay nagkatingin-tinginan ng grupo no ni Arbinal na tinatawag niya ngang pamilya. Pati si Arbinal ay napatingin sa kanyang mga kasama na para bang nangungusap ang kanilang mga mata. At mukhang sa pangungusap ng mga mata ng mga yun ay mukhang may punto naman ang matanda. Pero nagpatuloy noon si Amang Alamid sa kanyang pagpapaliwanag sa tinatalakay nilang paksa tungkol kay Igme. Sa tingin ko, Ginoo, narinig mo na siguro ang tinatawag nila noong grupo ng mga agimatero. Oo, mga antingero. Naabong Pilak ang pangalan. Bigkas ng matanda. At nanlaki naman noon ang mga mata ni Arbinal. Mukhang kilala rin niya ang Abong Pilak. Ang mga rebelding agimatero? Nagbibiro ka ba, tanda? Ano naman ngayon kung kilala namin ang mga dating agimaterong yon? At alam namin matagal nang patay ang samahang iyon. Isa na lamang alamat ang mga antingerong yon. Sagot ni Arbinal. Wala ka talagang alam, Ginoo. Kung gayon, kilala mo nga ang samahan ng agimaterong yon. Paano kung sabihin ko sa'yo, oo nga't patay na ang orihinal na mga membro nito, pero naiwan ang karunungan ng grupong yon sa iisang tao lamang. At yun ay ang antingerong nakapasok ngayon dito sa inyong baryo, ang anak ni Tornado, isa sa mga orihinal na membro ng mabagsik na samahan na yon, na mga manlulupig ng mga kagaya nating aswang. Ano? Maiksing tugon ni Arbinal nang may pag-aalinlangan na. Ngayon siguro maliwanag na sa'yo kung anong babala ang pinapabatid ko. Nagkataon lang naman na ang karibal mo noon ay ang naging kaibigan nito. Kaya malas nyo kung ayaw nyong makipagtulungan sa amin. Pero swerte nyo kung papayag ka na sa mungkahi ko sa'yo. Tutal, dalawang tao lang naman ang kaparehas nating kaaway sa mga sandaling ito. Ano, Ginoo? Mag-aaksaya pa ba tayo ng oras dito sa pag-uusap? O kikilos na tayo? Huling sambit ni Amang Alameda, sabay tinginan nila ni Arvinal. Sa kabilang dako naman tayo ng kwento. Sa mga sandaling yun ay malapit naman na sina Igme sa iniwan nilang kariton. Oo nga pala, Igme, yung kalabaw. Ngayon ko lang naalala. Naiwan na pala natin doon.
Tanong ni Leopoldo. Hayaan muna natin siya doon. Kung mawala man yun, uuwi tayong naglalakad. Pero kung nandun pa siya hanggang sa pag-uwi natin, swerte pa rin tayo. Tugon ni Igme. Ganun ba? Yun na! Yun na! Yun na ang kariton, Igme! Mabuti. Kaso nandyan pa rin sila sa paligid. Ni Igme. Pero, di bale. Ito ang gawin mo, Leopoldo. Pag narating mo na ang kariton, buksan mo na agad ang tolda. Gamitin mo na yung binigay sa atin ni Mang Tabyong. Bilin pa niya dito. At yung kariton naman noon, nakataas yung pako nito. Yung sabitan ng leeg ng kalabaw. Yun. Tapos ay nakatali yun sa isang malaking puno. Kaya naman yung tayo ng kariton noon ay parang may nakapako pa rin na kalabaw. Para bang nakahanda yun para sa isang kaganapan. Dahil nakapatayo nga ito. At sa ibabaw noon ay nakatakip pa rin ang isang tolda na nakabukol sa gitna. Ngunit ng mga ilang yarda na lang ang layo nila Igme sa kariton, biglang sumulpot naman na ang isang malaasong nilalang upang sunggaban ang mga ito. Sabi ko na eh, nag-aabang lang kayo! Salita ni Igme. Bilis! Leopoldo! Sa kariton! Salitang bigkas ni Igme, sabay gamit nito ng kanyang medalyon. Nagliwanag noon ang 3 medalyon ni Igme. Sabay saksak niya ng sinukuan sa aswang na sumunggab sa kanila. Samantalang si Leopoldo ay patakbo pa rin na madapa-dapa pa patungo sa kariton. Ano ba to? Nangangatog na tuhod ko dahil sa pagod. Poldo, konti na lang! Bigkas nito sa kanyang sarili. Samantalang lahat ng susugod naman sa kanila ay sinasalo pa rin ni Igme. Hanggang sa may isang nilalang na nakawala sa paningin ni Igme na siya namang humabol pa kay Leopoldo. Papaakyat na noon si Leopoldo sa karitona. Pero nariyan na ang aswang upang kaladkarin siya pababa. Ngunit sa mga ilang segundo, pumasok si Leopoldo sa tolda na nakauka. Kasabay ng pagtanggal ng tolda ni Leopoldo sa karitona, tumalsik ang aswang sa lakas ng gamit nitong barel. At isa yung masinggana na set up na sa kariton. Humanda kayo! Humanda kayo ngayon! Uwi ka ni Leopoldo. Igme! Magpahinga ka na! Ako nang bahala! Doon ay mabilisan naman ang pagtakbo ni Igme papunta sa kariton. Ngunit maraming aswang noon ang sumusunod sa kanya sa pagbagal ng ating mga imahinasyon. Sa pagliliwanag ng pangkumbating medalyon ni Igme. Ngayon na, Leopoldo! Sigaw niya, sabay sa pagitan lamang ng segundo ay biglang bumili si Igme papunta sa ibabaw ng karitona at sa mga naiwang aswang sa harap, kung saan naman nakatungo ang direksyon ng bunganga ng masinggan ni Leopoldo. Mga walang iya kayo! Pinagod niyo ako! Bigkas ni Leopoldo, sabay pagpapaula ni Leopoldo ng balas sa mga nilalang. Halos magkagutay-gutay noon ang katawan ng mga aswang sa bawat pagtama ng tingga sa kanilang katawan. Kasunod naman noon ang agarang pagkalusaw ng mga nilalang o pagkasunog nila ng biglaan. Sa bawat segundo na nakakalabit si Leopoldo sa gatilyo
ay siya namang pagkalagas ng mga kalaban nilang aswang. Samantalang si Igmenon ay nagpapahinga lamang na nakamasid naman sa likuran ni Leopoldo. Dahil sa baka may manggaling pa rin sa likuran ni Leopoldo na pag-atake. Nang mga ilang sandali ng pagpapaula ni Leopoldo ng bala, biglang napaatras at napakalma ang mga aswang. Mukhang napagtanto nila na hindi uubra ang dami nila sa mga nagliliparang tingga sa paligid na nanggagaling sa baril ni Leopoldo. Natigil noon sa pagpapaputok si Leopoldo dahil sa pag-urong na nga ng mga kalaban. Ano? Kaya nyo ba? Bumalik kayo dito! Sigaw ni Leopoldo sa mga yun. Ngunit nawala na lang sa karimlan ng dilim ang mga kalaban, kaya't panandali ang katahimikan ang bumalot na naman sa paligid. Si Igmerador naman noon ay tahimik lang na nakikiramdam kung ano na ang susunod na mangyayari. Ano, Igme? Mukhang tapos na sila. Takot ng mga yun sa atin. Komento ni Leopoldo. Ngunit, natakot man sila o hindi, Leopoldo, pre, huwag mong kalilimutan ang pakay natin sa baryong ito. Huwag ka munang magsaya hanggat hindi tayo nakakauwi, nakasama si Bitot o nababawi ang anak mo. Oo nga no. Pag-uusap ng dalawa. Pero sa sandali ng katahimikan, nakarinig noon ng dalawa ng yabaga na para bang papalapit sa kanila. Sinukbit noon ni Igme ang kanyang punyal na kahoy. Sabay bunot nito ng kambal niyang baril. Nang di lumaon, sa mga sandaling yun, ay biglang lumitaw sa karimlan ng dilima ang dalawang nilalang. Alamid, bulong ni Igme. Pero, Ikaw! Ikaw ba ang antingerong nagngangalang Igmerador? salita nung isa sa mga nilalang. Igme, yan si Arbinal. Bulong ni Leopoldo. Alright! Whoo! Yon mga kabagis ko! Pasensya na, hindi pa natapos eh. Bale, baka next upload yung finale natin, mga kabagis. Bago natin maitutuloy yung mga nabinbin pa na mga kwento natin. Every other day ang upload natin, mga kabagis ko para di ako maghahol sa oras sa editing. So, paano? Iiwan ko muna sa inyo ang armas ni Leopoldo. Salamat sa suportang tunay.